Let's open the Bible, Exodus chapter 7. Buksan po natin sa ating Biblia mula po sa Exodo chapter 7. Exodus chapter 7, verse 1. Sa Exodo chapter 7 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Moses, "Tingnan mo, ginawa kita bilang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta." So in Exodus chapter 1, we can see the suffering to Israel. Doon po sa Exodo chapter 1, makikita po natin yung pagdurusa ng Israel. So to save Israel people, in chapter 2, God prepared Moses. Kaya para mailigtas yung mga Israelita, inihanda na po ng Diyos ito pong si Moses doon po sa chapter 2. In chapter 3, God called Moses. At sa chapter 3, tinawag po ng Diyos ito pong si Moses. But Moses was not confident. Pero si Moses ay hindi pa po handa. But as the God promised so many things, and the God sent Moses in chapter 4. Pero tinulungan na po, ginabayan na po ng Diyos ito pong si Moses, kaya po naiprepara po yung kanyang sarili doon po sa chapter 4. In Exodus chapter 5 and 6, the Moses already finally stood in front of the Pharaoh. Kaya doon naman po sa Exodus chapter 5 hanggang chapter 6, ito pong si Moses ay pumunta na po at humarap na po dito po sa Paraon. And he boldly cried, "Let my people go." At matapang niya pong sinabi, ipinahayag kay Paraon, na palayain mo yung aking mga tao. But Pharaoh didn't allow. Pero hindi pinahintulutan ng Paraon. And even Israelites misunderstood Moses. Kahit ang mga Israelita, hindi nila naunawaan ito pong si Moses. They complained. Nagreklamo po sila. So the situation was getting the worse and worse. Kaya yung naging sitwasyon po nila ay naging palala ng palala. But when the situation get worse, we can see how God works in our difficulties. Pero pag makikita po natin yung naging sitwasyon po nila na naging palala ng palala, makikita po natin yung pagkilos ng Diyos sa kanila pong mga sitwasyon. So today we're gonna learn the lesson through the chapter 5 to 7. Kaya pag-aaralan po natin yung pong paksa na ito mula po sa chapter 5 hanggang 7. Let's look at the chapter 5 verse 1. Punta po tayo sa aklat ng chapter 5 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos nito, si Moses at si Aaron ay pumunta kay Faraon at sinabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hayaan mong umalis ang aking bayan upang magdiwang sila ng kapistahan sa ilang para sa akin." Moses and Aaron delivered the word of God. "Let my people go." Ito po si Moses at si Aaron, kanila pong ipinahayag yung salita ng Diyos. Pahayaan mong paalisin ang aking mga bayan. So, the Moses was called by God. Kaya ito pong si Moses ay tinawag po ng Diyos. And God sent him to Egypt. At pinadala po ng Diyos, ito pong si Moses sa Ehipto. And according to the will of God, he preached the word of God. At ayon po sa layunin po ng Diyos, ipinangaral po niya yung salita ng Diyos. So everything was good. Kaya lahat ng bagay ay napakabuti. Then the result must be good. At yung resulta ay napakaganda. But the result was worse. Pero yung resulta, naging malala. The verse 2, Sa verse 2 po, would you read? ngunit sinabi ni Faraon, "Sino ang Panginoon na aking papakinggan ang kanyang tinig, upang pahintulutan kong umalis ang Israel? Hindi ko kilala ang Panginoon at saka hindi ko papahintulutang umalis ang Israel." Pharaoh said, "Who is the Lord?" Kaya sinabi po ng Paraon, "Sino ang Panginoon?" I don't know that kind of Lord you believe. Hindi ko alam kung sino yung Panginoon na pinapaniwalaan ninyo. And he said, you think these kind of things because you have too much time. Kaya iniisip po niya na, iniisip mo yung mga bagay na ito dahil napakarami mong oras. So he make the Israelite work harder. Kaya inuutos niya po yung mga Israelita ay mas lalo pang magpakahirap sa pagpapagal. So before that, when they make the bricks, the Egyptians supported the straw. Dahil bago po mangyari po ito, yung po mga Ehipto ay tinutulungan po sila, yung po mga Israelita na sinusuportahan po sila. But Pharaoh thought, because of too much time,
you think like this, so don't support the straw. Kaya inisip po nito pong si Faraon na, dahil marami pa kayong oras sa pagpapagal o pagtatrabaho, kaya mas lalo natin silang paghigpitan. Israel people should prepare the straws by themselves and make the bricks. Kaya yung po mga Israel, kailangan nila maghanda ng napakaraming straw at gumawa po ng mga gusali. So even though the Moses obeyed God, the situation is getting worse. Kaya kahit na po na sumunod ito pong sa Moses sa Diyos, yung po kanilang sitwasyon ay naging malala. And verse 21, At sa verse 21 po, even Israelite complained to Moses. kahit ang mga Israelita nagreklamo na po sila kay Moses. The verse 21, would you read? Sinabi nila sa kanila, kayo naway tingnan ng Panginoon at hatulan. Ang aming katayuan ay ginawa ninyong nakakamuhi sa mga mata ni Faraon at sa kanyang mga lingkod na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. Because the Israelites said to Moses, Moses, because you said, let my people go, our work is getting harder. Kasi sinabi po ng mga Israelita doon po kay Moses na, ikaw naman Moses, dahil sinabi mo kay Paraon na hayaan kaming umalis, kaya naging malala yung aming sitwasyon. They are not thankful. Kaya hindi pa po sila nagpasalamat. They don't want to stand in the side of Moses and God. Ayaw po nilang tumayo sa panig ni Moses at ng Diyos. Instead of cooperation, they blame Moses. Sa halip na pakikikooperatiba, sila po'y nagreklamo dito po kay Moses. So when we study the Bible, we can easily find many examples. Even though they obey God, the situation is getting worse. Marami po tayo makikita mga halimbawa dito po sa Biblia na kahit sumunod po sila sa Diyos, yung kanila pong sitwasyon ay mas lalong nagiging malala. When God sent them, they go and they preach the gospel, but they are persecuted and the situation get worse. Kaya sa tuwing sinasabi po ng Diyos na sila'y humayo at mangaral ng Ebanghelyo, kapag ginagawa po nila ito, yung kanila pong sitwasyon ay mas lalo pong nagiging malala. In Acts chapter 9, God called the Apostle Paul. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, tinawag po ng Panginoon ito pong si Apostol Pablo. According to the God's will, he preached the gospel wherever he went. Alinsunod po sa kalooban ng Diyos, kailangan niya po ipangaral yung Ebanghelyo kung saan man po siya pumunta. But he was persecuted and imprisoned. Pero siya po ay inusig at dinala po sa And kulungan. finally, his neck was cut and martyred. At sa katupusan, pinugutan po yung kanyang ulo at siya po ay naging isang martir. He was stoned and died. Siya po ay pinagbababato at namatay. And God raised him from the death and sent him the Rome, preach the gospel. Pero binuhay po ulit siya ng Diyos. Binuhay po ulit siya ng Diyos at pinadala po siya doon po sa Roma para mangaral ng Ebanghelyo. But the situation was worse. Pero yung sitwasyon ay mas lalong naging malala. He faced on the storm. Siya po ay humarap doon po sa talagang bagyo. He was about to die many times. Munti ka na po siyang mamatay na napakaraming beses. So even though we obey God, sometimes we can see our situation get worse. Kaya kahit na sumunod naman po tayo sa Panginoong Diyos, kuminsan yung ating sitwasyon ay mas lalo po nagiging malala. Even other people misunderstand us. Kahit yung ibang mga tao, hindi po nila nauunawaan. In 1 Samuel chapter 1, there is a Hannah. Kaya dito po sa unang Samuel chapter 1, narito po si Hannah, si Ana. Where is the sister Hannah? The Hannah prayed with all her heart. Kaya ito po si Ana, siya po ay umiyak ng buong puso po niya. Because she also wants to experience the blessing of God. Dahil nais niya rin po talagang magkamit ng pagpapala ng Diyos. But at the time, the priest Eli misunderstood her. Pero ng mga panahon na yon, hindi po naunawaan ng paring si Eli, ito pong si Ana. He thought she was drunken. Dahil iniisip niya na lasing ito. So he blamed Hannah. How long will you be drunk? Kaya sinisi niya po ito pong si Ana na sinasabi, hanggang kailan ka iinom? So sometimes, even though we decide many things according to the will of God, the situation get worse and the other people, even brethren, can misunderstand us. Kaya kahit na minsan na nagde-decide na po tayo sa ating sarili para po sa layunin ng Diyos, kung minsan nagiging malala po yung sitwasyon at kahit yung ibang mga kapatid ay hindi po tayo nauunawaan. But at that time, there is a promise of God. Pero nung panahon na yon, mayroon pong pangako ang Diyos. At that time, God is with us and comforts us.
Dahil nung panahon na yon, ang Diyos ay kasama natin at umaaliw sa atin. Even though nobody understand my heart, God understand that. Kahit wala man nakakaintindi ng aking puso, naiunawaan po ako ng Diyos. Let's look at the Exodus chapter 6, Punta po tayo sa Exodo chapter 6, verse 1. verse 1. Here is God's promise. Narito po yung pangako ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sinabi ng Panginoon kay Moses, ngayon makikita mo kung ano ang gagawin ko kay Faraon, sapagkat sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ay kanyang paaalisin sila, at sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay sa kanyang palalayasin sila sa kanyang lupain. He said, with a strong hand, He will let them go. Kaya sabi po, sapagkat sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ay paaalisin sila. The Moses lost the courage because the Pharaoh didn't allow and the work is getting harder and the Israelites blamed him. Ito pong si Moses talagang nanghina na po talaga siya dahil hindi po siya pinahintulutan ni Paraon at yung kanya pong sitwasyon ay naging malala, pati po yung mga Israelita, sinisi na po siya. But God reminded His promise again. Pero pinapaalala po sa kanya ng Diyos yung kanya pong pangako. With a strong hand, He will let them go. Sa pamamagitan na aking makapangyarihang kamay ay paaalisin ko sila. The verse 8, Sa verse 8 po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. dadalhin ko kayo sa lupain na aking ipinangakong ibibigay kina Abraham, Isaac at Jacob, at aking ibibigay ito sa inyo bilang pamana. Ako ang Panginoon. I promised the land of Canaan to Abraham. Kaya ipapangako ko yung lupain ng Kanaan kay Abraham. I promised it to Isaac. Ibibigay ko ito kay Isaac. I promised it to Jacob. At ibibigay ko ito kay Jacob. So once I promise, I really keep my promise. Kaya kapag ako ay nangako, akin po talagang ibibigay ang aking pangako. So in the Bible, we can see when God introduced Himself, I'm the God of Abraham and God of the Isaac and Jacob. Kaya dito po sa Biblia, kapag pinapakilala po ng Diyos yung kanyang sarili, sinasabi po niya na ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. What does it mean? Anong ibig sabihin? Even though Abraham, Isaac, and Jacob died, I'm eternal. Kaya kahit po si Abraham, si Isaac, at si Jacob ay namatay na, ako'y walang hanggan. And also, even though the people are passed away and change it, I never forget my promise. So even though they die, I keep my promise. Kaya kahit ang mga tao ay namamatay at nagbabago po yung panahon, yung aking pangako ay mananatili. Ito po yung pangako ng Diyos. So God remind His promise. Kaya pinapaalala po ng Diyos yung kanyang pangako. In Japan, the one department store, like SM, they in 1991, they give the advertisement flyer to the people. 2001, we will open the shop. Kaya doon po sa Japan noong 1991, mayroon pong parang isang SM o isang department store na naglagay po sila ng pahayagan na sa 2001 ay mabubukas po yung aming shop. So they give the flyer 1991 and they promise they'll open the mall in 2001. Kaya doon po sa advertisement, ito po'y ginawa nila noong 1991 at kanilang ipinahayag doon pong yung shop po nila ay magbubukas sa 2001. And they said, if you bring this flyer in 2001, we'll give the big gift. Kaya sabi po nila, kapag ibabalik nyo o ipapadala nyo itong flyer na inabot namin sa iyo, sa 2001 ay ibibigay po namin sa inyo yung inyong regalo. That is 10 years. Ito po 10 taon. What will you do? Anong gagawin po ninyo? You already forget. Kakalimutan niyo If po? that is me, I threw the flyer. Kaya kung ako po yun, itatapon ko na lang po yung flyers. So, because who can guarantee it? I keep the flyer for 10 years. Kasi sino po ba makakasigurado na yung pong flyer ay makikip o itatago nyo po sa loob ng 10 taon? Do I have to keep the flyers for 10 years? Kaya kailangan ko pa bang itago yung pong flyer sa loob ng 10 taon? I don't think so. So if I were in that situation, I'll throw it.
Kaya hindi ko po alam. Kaya kung ako po yun nasa ganong sitwasyon, itatapon ko po iyon. But in 21, when they open the mall, there are some people who really bring their flyer. Pero noong pong 2001, noong pong nagbukas yung kanila pong shop, mayroon po talagang mga tao nagbukas ay nagdala ng kanila pong mga flyers. Almost 1,200 people. Sila po ay nasa 1,200 na mga katao. Then the mall really give the gift. At yung mall po na iyon, nagbigay po talaga sila ng regalo. Mall kept the promise. Kaya ipinangako po nila, talagang pinanghawakan nila yung kanila pong pangako. And these people says, for 10 years, I always keep the flyer in my wallet. Kaya sabi po ng mga tao, sa loob ng 10 taon, ay talagang pinanatili ko yung flyer na to sa aking pitaka. One woman says, I attached the flyer in my refrigerator for 10 years. Yung isang babae, sinabi naman niya, na itinago ko o pinanatili ko yung aking flyer doon sa refrigerator na dinikit ko doon. They always remind, after 10 years, I'll get the gift. Kaya lagi po silang napapaalalahanan. Pagkatapos ng 10 taon, makakatanggap ako ng regalo. The mall also always remind, after 10 years, we're gonna give the gift. Kaya yung mall din po na yon, lagi po silang pinapaalalahanan na pagkatapos ng 10 taon, ay bibigyan sila ng regalo. So God always remind, I'll keep my promise. Kaya ang Diyos ay lagi din po nagpapaalala na pananatilihin ko yung aking pangako. Hebrew chapter 6 verse 18 says, it's impossible for God to lie. Kaya doon po sa aklat ng Hebreo chapter 6 verse 18, na napaka-imposible po para sa Diyos na magsinungaling. God cannot tell a lie. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Once God promised, He always keep His promise. Kapag sinabi niya po yung kanyang pangako, pananatiliin niyo po yung kanyang pangako. But the problem is, we forget the promise. Pero ang problema, nakakalimutan po natin yung kanyang pangako. Only those who remember the promise will receive the promise. Sila po na mga nananatili lang po sa pangako ng Diyos, sila lang po yung makakatanggap ng pangako ng Diyos. Only those who keep that flyer for 10 years receive the gift. Sila lang po na mga taong napanatili yung mga flyer po na ito, sila lang po yung makakatanggap ng regalo. So when we forget the promise of God, we become hopeless. Kaya kapag nalilimutan po natin yung pangako ng Diyos, tayo po yung nagiging walang pag-asa. We become really discouraged. Tayo po talaga ay nanlulumo. We will think, no matter what I do, nothing happens. Iniisip po natin na kahit anong gawin natin ay parang walang nangyayari. Maybe I'm not worthy to receive the God's answer. Maaari, hindi ako handa para tumanggap ng kasagutan ng Diyos. Even though I evangelize my people, they'll not listen. Kahit naghahayag naman ako ng ebanghelyo sa mga tao, hindi naman sila nakikinig. When we lose the promise of God, we lose everything. Kaya kapag nawawala po sa atin yung pangako ng Diyos, nawawala na rin po sa atin lahat ng bagay. That's why God remind His promise. I already promised to give the land of Canaan to Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya ipinaalala po lagi ng Diyos sa kanila na ako yung nananatili ng pangako mula po ng ako ang Panginoon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. I never forget my promise. Hindi ko kailanman makakalimutan yung aking pangako. And surely I'll keep my promise. At siguradong pananatilihin ko yung aking pangako. So God is reminding His promise to Moses. Kaya pinapaalala po ng Panginoong Diyos yung kanya pong pangako kay Moses. And chapter 6 verse 3, At doon naman po sa chapter 6 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng aking pangalang, ang Panginoon. Yes. God said, I appeared to Abraham, to Isaac, and Jacob as God Almighty. Kaya sabi po ng Biblia, ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan. Whenever God appeared them, God probably remind His promise. Kaya sa tuwing nagpapakita po ang Diyos sa kanila, ay pinapaalala po ng Diyos yung kanya pong pangako. And the next part, by my name, Lord, I was not known to them. Kaya sabi po, hindi ako nagpapakilala sa kanila sa pamagitan ng pangalang ang Panginoon. What does it mean? Anong ibig sabihin? It means I was not known to Israel people because they don't experience me in their life.
Ibig sabihin, hindi ako nagpapakilala sa mga Israelita dahil hindi pa po nila naranasan yung buhay na kasama ko. Even though there is a great, great promise, if they don't experience that promise, they cannot believe in God. Kaya kahit mayroon na pong napakadakilang pangako, pero kung hindi po nila naranasan yung pangako na yun, hindi po sila sasampalataya sa Diyos. Even though there are so many blessings in the Bible, if we don't experience it, it's not ours. Kaya kahit napakarami po mga pagpapala dito po sa Biblia, pero kung hindi pa po natin ito nararanasan, kailanman ay hindi ito mapapasa atin. Let's look at the Psalm number 34. Punta po tayo sa Aklat ng Mga Awit, chapter 34. Psalm number 34, Mga Awit, chapter 34, verse 8. sa verse 8 po. Psalm number 34, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong. Taste, taste, and see the Lord is good. Subukan at tignan na mabuti ang Panginoon. Until we taste, we don't know that taste. Hanggang sa masubukan po natin, hindi po natin alam kung ano yung lasa. When I came to Philippines, many brethren mentioned about the balot. Kaya nung ako po ay pumunta sa Pilipinas, marami po mga tao, binabanggit ko na lang yung tungkol sa balot. Pastor, do you know balot? Pastor, alam niyo ba yung balot? No. Hindi po. Have you tried? No. Nasubukan niyo na po ba? Hindi pa. Then one day, one brother brought the balot. Kaya isang araw, may isa pong brother na nagdala po ng balot. Until that time, I heard so many things about balot. The taste is like this, and Pastor, you have to taste. Kaya mula nung araw na narinig ko po yun, lagi po sinasabi ng mga kapatid na, Pastor, masarap ito. Pastor, subukan niyo naman ito. They explain so many things about taste. Kaya lagi po nilang pinapaliwanag kung paano yung lasa nito. But when I taste, I really understand what taste is. Pero nung tinikman ko po ito, naunawaan ko po talaga kung ano yung lasa nito. Until that time, that is just a knowledge, not experience. Pero sa panahon po na iyon, malalaman lang po natin na ito po ay isang kaalaman lang po, hindi karanasan. That's why even though I can imagine, I cannot say I really experienced the balot. Kaya kahit marami na po nagsasabi, hindi ko masasabing may karanasan na po ako hanggat hindi ko pa po ito nalalasahan. So in verse 8, the taste and see that the Lord is good. How can we really experience the Lord is, how can we taste the Lord is good? Without experience, we cannot taste. Kasi sa verse 8, at inyong subukin at tignan na mabuti ang Panginoon. Kaya paano natin malalasahan yung Panginoon kung hindi pa po natin nasusubukan? God already redeemed all our sins. Dahil tinubos na po ng Diyos lahat ng ating mga kasalanan. But that is just a knowledge in the Bible. Pero ito po ay kaalaman lang po sa Biblia. When the people really believe it with the help of Holy Spirit, they really experience the great love of God. Pero kung nanampalataya po talaga ang mga tao para po dito, mararanasan po talaga nila yung pong pag-ibig ng Diyos. So Israel people really experienced the blood of the lamb in the Passover day. Kaya yung mga Israelita, naranasan po talaga nila yung pong araw ng Pasko, doon po, yung pong pagtubo sa araw ng Pasko. And then they got out of Egypt. At napalabas po sila doon po sa Ehipto. When they really experienced the blood of when we really experience the blood of Jesus Christ, we can really separate it from the world. Kaya nung araw po na naranasan po natin yung pong dugo ng Panginoon Kristo, tayo po yung humiwalay na po dito po sa mundo. That is real. Ito po talaga ay totoo. It's just not the imagination or it's not just a knowledge. Hindi lamang po ito parang imahinasyon lang o hindi po ito parang kaalaman lang. Usually after sin session, we counsel our invitees. Tuwing pagkatapos po ng scene session, nagka-counseling po kami sa mga invitees. Then when we explain we cannot go to heaven by our own work and wisdom, finally they ask, well, what's the salvation? Kaya kapag sinasabi po namin sa kanila na hindi sa pamamagitan ng mga gawa o sa pamamagitan ng mga kaalaman tayo maliligtas, tinatanong po nila kami, paano yung kaligtasan? How can I go to heaven? Paano kung mapupunta sa langit? I said, even though I explain now, you cannot understand.
Kaya sinasabi ko po sa kanila, kahit ipaliwanag ko pa sa inyo, ngayon ay hindi nyo pa po mauunawaan. When you really carefully listen the gospel session, and if the Holy Spirit helps you to understand that, you will know. Kapag malinaw mo po talagang inintindihan yung pong huling sesyon, at tutulungan ka po ng banal na Espiritu para maunawaan nyo po yung pong kaligtasan. And when they really understand the salvation after gospel session, they are so joyful. Kaya noong araw na naranasan na po talaga nila yung tungkol sa huling session, tungkol sa kaligtasan, talagang nagalak po sila. Because salvation is not wisdom and the knowledge anymore. Dahil- Salvation, they receive the real salvation. Dahil yung pong kaligtasan ay hindi lamang po sa pamamagitan ng kaalaman, kundi yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng tunay na karanasan. Let's look at the Isaiah chapter 13, Punta po tayo sa aklat ng Isaías chapter 30, verse 26. sa verse 26 po. Would you read? Bukod dito'y, ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw. At ang liwanag ng araw ay magiging 7 ulit, na gaya ng liwanag ng 7 araw, sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan, at pagalangin ang sugat na dulot ng kanyang pagpalo. Here is the day the Lord bind up the bruise of his people and heal the stroke of their own. Kaya narito po, yung pong araw na tatalian po ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan at pagagalingin ang sugat ng dulot ng kanyang pagpalo. This is our salvation day. Ito po yung araw ng ating kaligtasan. In that day, the light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun will be sevenfold. It means we are really enlightened and really joyful. Kaya sa araw nito, ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw, at ang liwanag ng araw ay magiging 7 ulit. Ibig sabihin talaga pong magagalak po tayo. Because the salvation written in the Bible is not knowledge anymore. Dahil yung kaligtasan dito po sa Biblia ay hindi lamang po tungkol sa kaalaman. I really get salvation. I really go to heaven. Naligtas na ako, mapupunta na ako sa langit. Salvation becomes ours. Yung It's my salvation. Yung kaligtasan ay mapapasa atin na, magiging sa atin na yung kaligtasan. God written in the Bible becomes my God. Kaya yung pong Diyos na nakasulat dito po sa Biblia ay magiging ating Diyos. So experience in our Christian life is really important. Kaya ang karanasan sa ating buhay Kristiyano ay napakahalaga. As much as we learn the Bible, we have to experience it in our life. Hanggang sa napag-aaralan po natin yung pong Biblia, kailangan po natin itong maranasan sa ating buhay. Let's look at the Genesis chapter 35. Tingnan po natin sa aklat ng Genesis chapter 35, verse 3. sa verse 3 po. Let's look at the verse 6 and 7. Punta muna tayo doon po sa verse 6 hanggang 7. 6 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dumating si Jacob sa Luz, na siyang Bethel, na nasa lupain ng Kanaan. Siya at ang lahat ng mga taong kasama niya. Nagtayo siya roon ng isang dambana at tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay nagpakita sa kanya roon nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. He brought his household to go to the Bethel. Siya po ay pumunta doon po sa bahay papuntang Bethel. And verse 7, he built an altar there and called the place El Bethel. Kaya sa verse 7, nagtayo siya roon ng isang dambana at tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel. The El means God. Ang El, ibig sabihin ay Diyos. So El Bethel means God in Bethel. Ibig sabihin naman po ng El Bethel na ang Diyos ay nasa Bethel. Nobody understood why it's called the El Bethel. Kaya walang sino man nakakaunawa na kung bakit ito tinawag na El Bethel. Only Jacob was moved Kaya si Jacob lang po yung nakapukaw ng kanyang puso. because he experienced God in Bethel before. Dahil naranasan niya po yung Diyos doon po sa Bethel. In verse 1,
Kaya doon po sa verse 1, his son, his brother, elder brother Esau, wanted to kill Jacob. dahil nung araw to na yung kanyang nakatatandang kapatid na si Esau ay nais patayin ito pong si Jacob. So Jacob ran away. Kaya ito pong si Jacob ay tumakbo. He was alone and feel lonely. Nag-iisa lang po siya. But in Bethel, he met God. Pero doon po sa Bethel, nakausap niya po o nakasama niya ang Diyos. And the verse 1, would you read? Sinabi ng Diyos kay Jacob, tumayo ka, umahon ka sa Bethel, at doon ka manirahan. Gumawa ka roon ng isang dambana para sa Diyos na nagpakita sa iyo ng araw ay tumakas mula sa iyong kapatid na si Esau. Yes. God said, I met you in the Bethel before. Kaya sabi po ng Diyos sa kanya na nakita na tayo o nakausap na kita sa Bethel noon, When you are alone. nung araw na nag-iisa ka. And you go to the Bethel again. At pumunta ka ulit sa Bethel. That's why even though nobody touched the Bethel, touched nobody, it really touched the heart of Jacob. Kaya kahit wala po nakakahawak doon po sa Bethel, ito po'y pumukaw sa puso ni Jacob. And he experienced the God for many years. At naranasan niya po talaga ang Diyos sa loob ng napakaraming panahon. And his God always protect him and guided him. At ang Diyos ay laging pumoprotekta po sa kanya at ginagabayan po siya. When he worked in the Laban's house, he didn't receive any labor for 21 years. Kaya nung araw na siya po ay nagtrabaho kay Laban, siya po ay walang natanggap ng anumang sahod doon sa loob ng 21 years. But eventually, God pay back everything to him. Pero sa katapusan, ibinalik po ng Diyos yung pong maaari niya matanggap sa kaulihan. So, his God is different God that other people experience. Kaya yung kanya pong Diyos ay ibang Diyos mula po sa karanasan ng iba. His God is El Bethel. Dahil yung kanyang Diyos ay tinatawag na El Bethel. In the Bethel, I experienced God. God was with me. Sa loob ng Bethel ay naranasan ko ang Diyos dahil ang Diyos ay kasama ko. My God always protect me and reward me. Ang Diyos ay laging pumoprotekta po sa akin at binibigyan ako ng gantimpala. That's why he boldly he can surely share his testimony, El Bethel. Kaya tiyak po na may papahig niya yung kanyang patotoo na tinatawag na El Bethel. So when he experienced the El Bethel, he didn't focus on the material things. Kaya kapag naranasan po natin yung El Bethel, hindi po tayo nakatuong pansin sa mga materialis na bagay. Let's look at Genesis chapter 32. Atras po tayo doon po sa Genesis chapter 32. When he really experienced in his life, he didn't focus on the material things. Kaya nung naranasan niya po ito sa kanyang pong buhay, hindi na po siya nakatuon pansin sa mga materialis na bagay. He desired the God's blessing more and more. Ninais niya na po yung pong pagpapala ng Diyos ng higit pa. So Genesis chapter 32 verse 26, would you read? Sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay basbasan mo. Yes. So he hold God, and if you don't bless me, I'll not let you go. Kaya hinawakan niya po ito pong yung Diyos, kaya sinabi niya po na hindi kita bibitawan. In his entire life, he really experienced holding God is important. Kaya sa kanyang buong buhay, yung kanya pong karanasan, yung magandang karanasan po niya, yung pong paghawak sa Diyos. That's why, according to his experience, when he get the chance, he hold God and not letting go. Kaya alinsunod doon po sa kanyang karanasan, habang kinuha niya po yung pagkakataon, hindi niya na po binitawan. Let's look at the Daniel chapter 6. Punta naman po tayo sa Aklatan Daniel chapter 6. Daniel chapter 6 verse 20. Doon po sa Daniel chapter 6 verse 20. This is the time of the King Darius. Kaya ito po yung panahon ni Haring Darius. And
the Daniel was cast into the cave of the lion. At ito pong si Daniel ay itinapon doon po sa may lungib ng leon. And the verse 20, that time the King Darius said like this. The verse 20, would you read? Nang siya'y mapalapit sa yungib ng kinaroroonan ni Daniel, siya'y sumigaw na may pagdadalamhati at sinabi kay Daniel, O Daniel, lingkod ng buhay na Diyos, ang ibang Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa mga leon. Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lion? Your God. Kaya sabi po, O Daniel, lingkod na buhay na Diyos, ang iyo bang Diyos na patuloy mong paglilingkuran ay nakapagpaligtas sa iyo sa mga leon? Sabi po, ang iyong Diyos. Then verse 22, My God, the Daniel answered, My God sent his angel and shut the lion's mouth. Kasi sa verse 22 naman po, sinabi na Daniel, isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinukom ang mga bibig ng mga leon. So King Darius said, You are God. Daniel, you are God. Kaya sinabi po ni Haring Dario na iyong Diyos. Because he didn't experience God. Dahil kailanman ay hindi niya po naranasan yung Diyos. But Daniel said, My God sent his angel and shut the lion's mouth. My God, he experienced God. Pero sabi po ni Daniel, isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel. Ibig sabihin, naranasan niya po talaga kaya niya sinabing aking Diyos. He has his own El Bethel. Kaya meron siyang sariling El Bethel. Do you experience God in your life? Naranasan niyo na po ba yung Panginoong Diyos sa buhay po ninyo? When we got salvation, we also experience God's love. Nung araw na naligtas po tayo, naranasan po natin yung pag-ibig ng Diyos. And also in our entire life, we have to experience God every day. At sa ating buong buhay po natin, kailangan po nating maranasan yung Diyos araw-araw. If we don't experience God, no matter what we've learned in the Bible, it's just a knowledge. Dahil kung hindi pa po natin nararanasan ng Panginoong Diyos sa ating buong buhay, yung mga Biblia na ating binabasa ay para bang kaalaman lang. So, I cannot feel any God in my life. That is a really problem. Kaya pag inyo pong sinabi na kailanman ay hindi ko naranasan yung Diyos sa buong buhay ko, eto po yung malaking problema. Even though I prayed, I don't feel anything that God is listening to my prayer. Kahit nananalangin ako, na kahit hindi ko maranasan yung, hindi ko po talaga maramdaman yung Panginoon, hindi ibig sabihin ay hindi po nakikinig yung Diyos sa inyong panalangin. So, we have to experience our God. Kaya kailangan po natin maranasan yung ating Diyos. Apostle Paul also says, My gospel, my God. Si Apostol Pablo, kanya rin pong sinabi, ang aking ebanghelyo, ang aking Diyos. It's not his own gospel. Hindi lang po ito sa kanyang sariling ebanghelyo. It means he experienced how much important the gospel is and how much powerful it is. Ang ibig sabihin lamang po nito, na kung gaano niyo po talaga naranasan at napakamakapangyarihan ito pong ebanghelyo para po sa kanya. So, to experience the Word of God in our life, we have to put the Word of God in our heart first. Kaya para maranasan po talaga natin yung salita ng Diyos sa buong buhay natin, kailangan po natin ilagak yung salita ng Diyos sa ating puso. So, in John chapter 2, verse 7, Jesus said to the servant, Fill the water pots with the water, and they filled them up to the brim. Kaya sabi po sa 1 chapter 2 verse 7, sabi po niya, inyong buhusan ng tapayan inyong buhusan ng tubig ang aking tapayan. So when the servants fill the waters in the water pot up to the top, it transferred to the wine. Kaya nung araw po na pinuno ng mga lingkod po ng Diyos, yung pong tapayan hanggang sa labi po ng tapayan na ito, at ito po yung yung tubig ay naging alak. So first of all, we have to put a lot of Word of God in our heart. Kaya unang-una, kailangan po natin punan ng puso natin yung ng punong-puno ng salita ng Diyos. And when we try to obey that Word of God, one by one, we experience that Word of God is really true. Kaya kapag sinusubukan po natin yung pong salita ng Diyos ng paisa-isa, mararanasan po talaga natin na yung salita ng Diyos ay totoo. In the Spurgeon's Bible, some verses is T. He wrote there are verses, and he marked some verses T, and the other verses T and P. Kaya doon po sa Biblia na Spurgeon, sa kanya po mga bersikulo, nilalagyan niya po ito ng T
o kaya naman ay tinatawag na T o P. Somebody asked him, what does it mean? Kaya yung iba nagtanong po sa kanya, anong ibig sabihin po nito? He said, this verse, T, I tried this verse. Kaya- I'm trying this verse. Kaya ibig sabihin po ng T na sinusubukan ko ito pong bagay na ito. And when it's proven in my life, I mark the P. At kapag naranasan ko po talaga ito sa aking buhay, nilalagyan ko ito ng P. So he has his own God. Kaya meron siyang sariling Diyos. He has his own verses. At meron din po siyang sariling mga bersikulo. Because he really experienced these verses is true in his life. Dahil naranasan niya po talaga ito pong mga bersikulo sa kanyang buong buhay. So how much do you experience God in your life? At paano nyo naman po naranasan yung Panginoon Diyos sa inyong buong buhay? How many verses did you experience that is really true? At gaanong napakaraming beses nyo na po na naranasan na yung salita ng Diyos ay totoo. If we don't study the Bible at first, we don't have a word of God, and there is nothing to experience. Kaya mula pa lang noong una, kung hindi na po talaga tayo nagbasa ng Biblia, wala po talaga yung Diyos sa puso natin at hindi po natin maranasan yung Panginoon Diyos. These days, people like the fast food, right? Kaya sa panahon natin ngayon, gustong-gusto ng mga tao yung pong fast food. Do you know the pali-pali? Alam niyo po yung pali-pali? Oh, mabilis, mabilis in Korean. Mabilis, mabilis. The food, mabilis, mabilis. Kaya mga pagkain nila, mabilis. Oh. Hurry up, rush. Kaya sabi, bilisan nyo. But in the food, there are some instant food, and there is some food which needs a lot of time. Kaya di pa po sa pagkain, may pagkain na napakabilis lang po at mayroon pong pagkain na talagang gugugol ng oras sa pagluluto. What is that? Kaya ano po yun? Take a long time. Yung gumugugol ng mahabang oras? Bulalo. I love bulalo. Bulalo take 5 or 6 hours? 3 hours? 2 hours? Oh, the lechon, it take a long time, right? For whole night, they roast. Kaya yung lechon, di ba po, umaabot ng buong araw dahil talagang tinutusta pa. That's why the taste is deep. Kaya yung lasa ay talagang napakasarap. It's not instant taste. Hindi po ito panlasang napakabilis lang ginawa. When we study the Bible, if we just read the Bible like this, how can we meditate and how can we get the something important from the Bible? Kaya kung magbabasa tayo ng Biblia ng napakabilis, paano po natin mapagbubulayan yung Biblia? Let's look at the Revelation chapter 3. Punta po tayo sa Aklat ng Apocalypse chapter 3. Revelation chapter 3, Sa Apocalypse chapter 3, verse 20. sa verse 20 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sinuman ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. In Greeks, the eating, the word eating, there are 3 kinds of word about eating. Kaya doon po sa Griego, meron pong 3 klaseng tinatawag ang salitang pagkain. And in this verse, is eating like a dinner. Kaya dito po sa bersikulo na ito, yung pong pagkain na ito ay para bang hapunan. Meaning is, you should have the enough time to have a dinner together. Ibig sabihin, meron ka dapat sapat na oras para po kumain ng hapunan na magkakasama. So God is locking the door. Kaya ang Diyos po ay kumakatok. I want to have a fellowship with you. Nais ko magkaroon ng pagtitipon kasama ka. And if anyone hears my voice and open the door, I'll come into him and dine with him and he with me. It means it's not the fast food and eat very quickly and bye-bye
It's not like this. Kaya sabi po, kung di rin ginagsunuman ng kanyang tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakain kasalo niya at kasalo ko. Hindi po ito yung pagkain na napakabilis lang. Pagkatapos kumain, alis na tayo. Hindi po ganun. It take a 1, 2, 3 hours to finish the dinner. Umaabot po ito ng 1, 2 o 3 oras para po sa hapunan. For this long time, God wants to have a fellowship and share the word of God. Dito po sa napakahabang panahon, magkakaroon pa po sila ng fellowship at mag-aaral po ng salita ng Diyos. So, to understand the one verse in the Bible, we have to put a lot of time to meditate and study. Kaya para po mapagbulayan po ninyo yung pong kahit isang bersikulo lang, ito po'y gugugol ng ilang napakahabang panahon, napakahabang oras po. Otherwise, we cannot get anything. Dahil kung hindi, wala po talaga tayong maiintindihan. It's just instant food. Ito po'y gaya ng napakabilis na pagluluto ng pagkain. There is no deep taste. Kaya wala pong masarap sa bagay na ito. So, we have to read the Bible and meditate the Bible, and we have to save a lot of Word of God in our heart first. Kaya kailangan po natin magbasa ng Biblia, at kailangan po natin magbulay-bulay ng Biblia, at kailangan po talaga natin ito igugol sa ating puso. And when we obey the Word of God in our life, one by one, we experience that is really true. At kapag sumunod po tayo ng paunti-unti doon po sa salita ng Diyos, mararanasan po talaga natin yung salita ng Diyos ay totoo. That faith is real, that faith is strong. Yung pong pananampalataya ay talagang totoo, yung pananampalataya ay talagang napakatibay. Without experience, it's just a knowledge. Dahil kung wala po itong tunay na karanasan, ito po'y kaalaman lang. And let's go back to Exodus chapter 7. At punta naman po tayo sa aklat ng Exodus chapter 7. So God promised so many things and comfort Moses. Kaya nagbigay po ng napakaraming pangako yung Panginoong Diyos at nagbigay aliw po siya dito po kay Moses. And finally, God said, chapter 7, verse 1. At sa kahulihan, sinabi niya po doon po sa chapter 7, verse 1. Verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo, ginawa kita bilang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Iyong sasabihin ang lahat ng aking iniuutos sa iyo, at sasabihin kay Faraon ni Aaron na iyong kapatid upang pahintulutan ng mga anak ni Israel na lumabas sa kanyang lupain. Yes. This is so amazing verse. Verse 1. See, I have made you as God to Pharaoh. Ito po'y nakakamanghang bersikulo. Sabi po, tingnan mo, ginawa kitang bilang Diyos kay Faraon. At the time, the Egyptians worshiped the sun as a god. Noong mga panahon na yon, yung mga Ehipto, sila po'y sumasamba doon po sa Diyos-Diyosan. They consider the Pharaoh as a son of sun. Kaya sila... Do you understand? Son of sun. So it's impossible to become like a god to Pharaoh. Kaya napaka-imposible po na maging Diyos para kay Faraon. But God said, see, I have made you as a god to Pharaoh. Pero sabi po ng Diyos, tingnan mo, ginawa kitang bilang Diyos kay Faraon. Why? Bakit? Because God will give the word of God to Moses. Dahil ibinigay po ng Diyos yung salita ng Diyos kay Moses. That's why, no matter what Moses shared, that word is word of God. Kaya kung ano man po yung ibahagi ni Moses, yung kanya pong salita ay salita din po ng Diyos. This word has the divine knowledge, the wisdom. Kaya ito pong salita na ito po'y isang karunungan. In Korea, I heard that testimony. One brother is a taxi driver. Kaya doon po sa Korea, nakarinig po ako ng isang patotoo na may isang brother po na siya po ay isang taxi driver. When he drive, one day, the passenger was the Buddhist monk. Kaya habang siya po ay nagmamaneho, may isa pong pasahero na siya po ay isang Buddhist o isa pong monghe. He wear what do you call? The uniform, starch. Kaya nakasuot po sila ng kanila pong uniforme. The gamar. And so that brother asked many questions about the Buddhism.
Kaya yung pong isang brother, nagtanong po siya ng napakaraming katanungan tungkol po sa pagiging Budismo. Then the monk answered many things. At ito pong monghe ay sumagot ng napakaraming And bagay. finally, the brother asked, then, is there the way in the Buddhism, is there a way to be forgiven? Do you have any way for all our sins to be forgiven? Kaya sa oras na yon, nagtanong po yung isang brother doon po sa monghe. Yung kanya pong tanong, mayroon bang kaparaanan para po sa inyo na mapatawad yung kasalanan? Then he said, that is the very, very high level of enlightenment. Kaya sinabi po ng isang monghe na ito po'y talagang napakataas na kaliwanagan. We need the wisdom which is like a God. Kailangan namin ng karunungan na gaya po ng Diyos. Then the brother said, no, that's very easy way in the Bible. Kaya sabi po ng monghe, In the Bible, there is the simplest way to be forgiven. kaya sabi po nung nagmamaneho na brother, na mayroon pong napakasimpleng paraan dito po sa Biblia. Then he got shocked and he really want to know that answer. Kaya nagulat po siya at nais niya po talagang malaman yung kasagutan. So the brother turned the taxi to the church and he brought to the monk to the pastor. Kaya yung brother po na yun, dinala po yung sasakyan doon po sa iglesia, tapos dinala po yung isang yung isa pong monghe doon po sa pastor. And he studied the Bible and got salvation. At nag-aaral po sila ng Biblia at naligtas po siya. So, in his side, the wisdom about the forgiveness of sin is like God's wisdom. Yung pong karunungan ng pagpapatawad ng salita ng kasalanan ay parang karunungan ng Diyos. Of course, that way came from God. That's why when we share that way, we look like God. Opo, yung paraan na yun ay galing po sa Diyos. Kaya kapag naibahagi po natin yung ating paraan, ito po'y paraan ng galing sa Diyos. The Exodus chapter 4 verse 16. Sa Exodo chapter 4 verse 16, Exodus chapter 4 verse 16. So he shall be your spokesman to the people, and he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as a God. siya ang magiging tagapagsalita sa mga tao. Siya ay magiging bibig para sa iyo, at ikaw ay magiging parang Diyos sa kanila. So, he will share the word of God. That's why he will look like God in the eyes of Pharaoh. Kaya ibabahagi niya po yung salita ng Diyos kaya ang mangyayari ay siya ay magiging Diyos sa harapan po ni Paraon. When we preach the gospel, the way to get salvation, we become like a God in the eyes of unsaved people. Kaya kapag nagpapahayag po tayo ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao, tayo po ay nagiging parang Diyos sa mata po ng mga hindi ligtas. Let's look at John chapter 10. Punta po tayo sa aklat ng 1 chapter 10. John chapter 10, verse 34. So 1 chapter 10 verse 34. And 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos ang mga dinatna ng salita ng Diyos, at hindi maaaring masira ang kasulatan." Those who receive the word of God will be called God. Kaya sino po makakatanggap ng salita ng Diyos, sila ay magiging Diyos. That is born-again Christian. Ito po yung mga naipanganak na muli ng mga Kristiyano. We receive the word of God. Natanggap po natin ang salita ng Diyos. So when we deliver this word of God to unsaved people, to the people who are in the darkness, these people looks like a God. Kapag yung naipahayag natin yung salita ng Diyos sa mga tao, na yung mga taong nasa kadiliman, yung kanila pong mata ay magiging paningin na parang tayo ay mga Diyos. I never imagined all my sins were already forgiven, but because you delivered this message, I got salvation. Hindi ko kailanman naisip kung paano maligtas, pero dahil sa iyo, naunawaan ko yung kaligtasan.
Without God, nobody can get salvation. Kung wala ang Diyos, walang sino man ang maliligtas. Like this, without the born-again Christian who received the word of God, nobody can get salvation. Gaya din po nito, kung wala po yung naipanganak na muli ng mga Kristiyano na maghayag ng kaligtasan, walang sino man sa kanila ang maliligtas. Let's look at the 1 Peter chapter 2. Punta po tayo sa unang Pedro, chapter 2. 1 Peter chapter 2, So unang Pedro, chapter 2. verse 9. Verse 9 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa na tinatawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. We are chosen generation and the royal priesthood. Tayo po'y sambahayang pinili ng pag-aari ng Diyos. What's the role of the priest? Ano po yung katungkulan ng isang pari? The priest is the one who work between God and people. Yung pong pari, sila po ay tagapamagitan sa pagitan po ng Diyos at ang tao. Priest receive the word of God from God and deliver it to other people. Yung mga pari, sila po yung nakakatanggap ng salita ng Diyos at sila po ay nag-aayag, nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. And also, he delivered the Israel people to be forgiven before God. At dinadala po nila yung mga tao para matapatawad po ng Diyos. This is the role of born-again Christian. Ito po yung katungkulan po ng mga naipanganak na muli. We already received the many word of God. Nakakatanggap po tayo ng napakaraming salita ng Diyos. We have to share it. Kailangan po nating ibahagi. And also, we have to guide the other people to be forgiven before God. At isa pa po, kailangan po natin patnubayan yung mga tao para mapatawad po ng Diyos. So here is the reason why God called us as a royal priesthood. At ito po yung dahilan kung bakit tinatawag po tayong maharlikang pagkapari. You may proclaim the praises of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. We have to, in order to preach the gospel, God called us. Sabi po, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo sa kadiliman tungo sa kakilagilalas na liwanag, kailangan natin maipahayag ang ebanghelyo tungo sa sa liwanag. Let's look at the Ezekiel chapter 33. Punta po tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33, Sa Ezekiel po, chapter 33, verse 6. verse 6. Verse 6. Let's read it together. 3, 2, 1. Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi humihihip ng pumpeta, at ang taong bayan ay hindi nabigyan ng babala, at ang tabak na dumating at pinataang sinuman sa kanila, ang taong iyon ay kinuha sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisingilin ko sa kamay ng bantay. So here is the watchman. Narito po yung isang bantay. The role of watchman is the blowing the trumpet when the enemy comes. Yung katungkulan po ng isang bantay, kanya pong hihipan yung trompeta kapag meron pong dumating na kalaban. Even if he blow the trumpet, if the people don't run away, he doesn't have any responsibility. Kaya kahit hipan niya po yung pong trompeta, pero walang sino man tumakbo o tumakas, wala po siyang pananagutan doon. But even though the danger comes, the enemy attacked, if he doesn't blow the trumpet, he has the responsibility about the people who die. Kaya kapag yun naman po mga kalaban ay sasalakay na po sa kanila, pero kung hindi niya po hihipan yung trompeta at mamamatay yung mga tao, meron po siyang responsibilidad sa kamatayan ng mga tao. So, we already know God's judgment is coming. Kaya alam po natin na paparating na yung pong paghatol ng Diyos. We already know the 7 years great tribulation is coming. Alam din po natin yung pong 7 taong kapagitian ay papalapit na. We already know if people don't get salvation, they go to hell. Alam po natin kapag yung mga tao ay hindi po maliligtas, mapupunta sila sa impyerno. So, our role is we have to blow the trumpet. Kaya yung katungkulan po natin, kailangan po nating hipan yung pong trompeta. As a priest, we have to deliver the message of God to others. Bilang isang pari, kailangan din po nating ipahayag yung pong salita ng Diyos sa iba.
if we don't, and if they don't get salvation, we have a responsibility. Kung ayaw po natin gawin at hindi po sila makakaunawa, meron po tayong malaking responsibilidad. In ancient time in Korea, when the king sent the order or the letter, there is a messenger. Kaya noong unang panahon, doon po sa Korea, yung pong hari ay meron po siyang tagapagpadala noong pong mensahe niya. And he shout, At isinisigaw po yun. "This is God's commandment." Ito, No, not king's commandment. ito po yung utos ng hari. This is the king's word. Ito yung salita ng hari. Then the receiver must kneel down. At yung pong mga tumatanggap ay kailangan po nilang yumukod. And he received the letter like this. At tatanggap po sila ng salita na parang katulad po ng ganito. Actually, messenger is not king. Sa katunayan, yung pong mensahero ay hindi naman po siya hari. But he delivered the word of king. That's why he is a king at that time. Pero ipinahayag niya po yung salita ng hari, kaya siya po yung naging hari sa panahon noon. We are not God. Hindi po tayo Diyos. But we receive the word of God and deliver it to others. That's why we become like a God in front of their eyes. Pero natatanggap po natin yung salita ng Diyos at kailangan po nating ipahayag sa mga tao, kaya tayo po yung nagiging Diyos sa iba. But what if we don't share the word of God? Pero paano po kung hindi natin ipinapahayag ang Ebanghelyo? What if we delay the preaching the word of God more and more? Pero paano po kung hinuhuli o pinapatagal pa po natin ng higit pa yung pong panghahayag ng Ebanghelyo? Then what about the people who are receiving the word of, who are waiting for the word of God, who are waiting for the gospel? What about them? Kaya ano na lang po mangyayari sa mga taong naghihintay ng Ebanghelyo para maligtas po sila? So, even though the Moses obeyed and delivered the word of God, the situation got worse and worse. Kaya kahit ito pong si Moises ay sumunod po sa salita sa Diyos, kaya yung pong kanyang karanasan ay nagiging malala pa po ng malala. At the time, God reminded His promise. Pero ng mga panahon na yon, pinaalala po sa kanya ng Diyos yung kanyang pangako. I'm God of the Abraham, Isaac, and Jacob. Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. It means I never forget my promise. Ibig sabihin, kailanman hindi ko kakalimutan ng pangako. Even though people are passed away and change it and situation is getting worse, I must keep my promise. Kahit marami ng mga taong namatay at nagbago na yung mga panahon, pananatilihin ko yung aking pangako. And God promised, I'll make you God as a God to Pharaoh. At sabi po niya, ikaw ay aking gagawing Diyos bilang Diyos ni Faraon. We also receive the word of God. Tayo po din po ay nakatanggap ng salita ng Diyos. And they are waiting for to the people who are waiting for God, we should go. Kaya sa mga tao po na naghahantay po sa Diyos, kailangan po natin malaman yun. So from tomorrow, we conduct a cell group Bible seminar. Kaya mula po bukas, magkakaroon po tayo ng Cell Group Bible Seminar. And also from today, we go to Quezon Province to conduct a Bible seminar. At ngayong araw din po, ay pupunta po yung iba sa atin sa Quezon Province para po mag-conduct o magsagawa ng Bible Seminar. I believe there are some people who are waiting for true God, who are looking for true God and true gospel. Ako po yung naniniwala na mayroon po mga tao doon na naghihintay po sa tunay na Ebanghelyo. So we have to deliver the word of God to save other people. Kaya kailangan po nating ibahayag yung salita ng Diyos para maligtas yung mga tao. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po yung manalangin na.